binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. So guys, ayun no, trending ngayon yan, yung picture na yan. Grabe, iba-iba yung simpatya ng tao, pero mas marami na yung parang mga nagre-reklamo na parents or below the belt daw yung mga sinasabi ni ma'am. Pero siguro nga, oo, below the belt. Pero wala talaga, ibang-iba na talaga yung panahon ngayon kumpara noon. Kasi dati kami, grabe na experience ko. Hindi lang eraser, chalk, ballpen, libro yung lumilipad. Kapag nagagalit yung teacher namin, pati upuan, yung wala talaga siyang, kapag nasagad na sa galit yung mga teacher dati, wala na silang iniisip kung ano yung matatamaan nila o masasaktan. Pag nagalit sila, todo lang. Ilalabas nila ng isang bagsakan. So, yung mga estudyante dati, ang daming nararanasan. Pag wala kang homework, patatakbuhin ka sa oval, di ba? Tapos, sa kainitan ng araw, squatin ka sa klase ng may libro sa magkabilang kamay at bawal kang gumalaw hanggat hindi natatapos yung klase. Especially pag may ingay kayo. Tapos, meron pa yung pinapalo yung kamay ng stick, yung roller molido nga tawag namin dati. Tapos, basta marami din kami experience dati sa ganyan. Nung elementary hanggang high school, danas namin yan. So, ngayon sa social media, konting ano lang ng mga teacher o ano, parang, ano na, ginajudge na sila. Or, masama na, masamang teacher na, ganun. Pero kami dati, kahit binabato na kami ng teacher, tapos may one time, may experience kami na, nagre-review kasi kami nun for exam. Review na lang siya. Tapos, pag-graduate na kami ng high school nun, nung time na yun. Tapos nagbibiro yung teacher namin. So nagbibiroan kami. Yung teacher na yun, terror talaga siya. As in, terror talaga siya sa klase. Sa lahat ng subject, siya yung pinaka-terror ng teacher. Nung 4th year, nung high school na kami. No? Tapos, one time, yun na, nagre-review kami. Then, nagbibiro siya sa mga kaklase ko. Then, nung time na gusto niya kasi, pag oras na ng klase, pag seryoso na dapat, yung maingay pa din sa may bandang likod lang namin. Sa dulo kasi kami, sa likod namin mga lalaki. So, medyo maingay sila. Isang hilera silang pahaba. Nakaupo magkakatabi. Sinasaway na sila, hindi pa nakikinig. Tapos biglang nagulat kami, bumato talaga kasi humaging sa ganito na yung hindi ko alam kung ano yung binato niya, basta mabigat na bagay yung tapos pinalabas kami ng klase. Tapos hanggang talaga, as in, sumama yung loob ng teacher na yun sa amin hanggang graduation. At ayun, binigyan namin siya ng regalo nung pag-graduate na kami, pero ang dami niyang binagsak sa klase namin. Although hindi lang sa klase namin, sa lahat ng section na meron siya. Tapos, dalawang subject namin yung hawak niya. So, yung takot talaga namin kasi binigyan namin siya ng face offering pero hindi tinanggap. Sa sobrang sama ng loob niya sa amin. Pero yun, nakagraduate pa din naman kami kahit pa paano. Tsaka hindi lang, madaming experience dati ng galit ng teacher. Pero hindi kami nagtatanong ng sama ng loob or kahit na ano kasi iniisip namin. Kasalanan din naman namin. Kasi sobrang kasaway din namin. Saan ganun. Pero, alam mo yun, ngayon parang, iba na talaga. As in, ang hirap ng maging teacher sa panahon ngayon. Kasi, although may mga teacher din talaga na ubod ng sama, sober naman talaga, sobra. Pero, ewan ko, parang ang hirap na maging teacher sa panahon ngayon. Parang hindi na advisable. Parang hindi naman sa nandi-discourage, no? Pero yun nga, limitado talaga pag naging teacher ka ngayon. Limitado na yung kilos at galaw mo pagdating sa mga estudyante mo. Yun lang, react ko lang. So, yun ang pagkakaiba lang ng mga nangyayari noon sa ngayon sa loob ng classroom or sa mga teacher at estudyante. Kasi dati, yung ganong pagdidisiplina sa amin ng mga teacher, sa loob kasi ng bahay, hindi tayo magaganyan ng magulang natin eh. Depende sa magulang. Meron kasi mga magulang na i-spoil ka. Diba? Pero sa amin dati, parang yun na din yung nag-lead sa amin kung paano namin matututunan na hanggang saan lang yung boundaries, yung limitasyon namin bilang estudyante, na may hangganan yung pagiging pasaway namin, kung paano namin kontrolin yung emotion namin kapag sobra na kami. Diyan din kami natutong paano rumispeto, paano magkaroon ng konsiderasyon sa mga guro,
sa mga teacher. Alam mo yun, dun nag-umpisa. Tapos, yun na rin yung isa sa mga nagpatatag sa amin. Kasi that time, yung ganyang galit, ganyang tinatawanan lang namin yan. Tapos, ngayon na, nagtatrabaho na ako. Feeling ko isa yun sa mga nagbigay ng reason. Naiiyak ako. Ba't ako naiiyak? Ba't ako naiiyak? Oh my God. Pero feeling ko, isa yun sa mga nagbigay ng reason. Paano namin ma-handle yung mga sitwasyon na mayroon ngayon kapag sa oras ng trabaho, sisigaw-sigawan ka ng mga boss. Sa oras ng trabaho, pahihirapan ka ng mga boss. Alam mo yun, di ba? Parang isa yun sa mga nagbigay ng motivation sa amin na nare-realize ko na parang dati nung estudyante kami, ganun kami pahiyain ng mga teacher. Siguro way nila yun para pag dumating kami sa ganitong sitwasyon, ah, kaya na namin i-handle. Naiyak Naiyak talaga ako. Pero naalala ko kasi, nung first time kong mag-work, tapos, first time talaga yun na, hindi naman siya first time na trabaho, pero first time na company, na may mga leader, may team leader, may ganun. Tapos alam mo yung, may output kayong hinahabol, may mga co-workmates ka na inaantay kang matapos. So, yung pinaka-leader, sisigaw-sigawan ka, dadabog-dabugin ka para bilisan mo yung gawa mo, para makalabas kayo ng product na mabilis. Mumurahin ka pag nagkamali ka, pag gagalitan ka. Simula nun, parang yun yung naging ko na, parang wala na sa akin kasi sanay na ako nung high school ako or nung elementary na pag nagalit, tinatawanan lang namin. So, parang huwag mong i-take na personal yung mga ganang bagay kasi part ng trabaho. Kagaya nung nag-aaral ka, kapag pinapagalitan ka ng teacher, part yun para matuto ka, para magtanda ka, di ba? Para magpursige ka. So, alam mo yun, ngayon, parang iyak talaga ako. Naiyak talaga ako kasi parang ngayon, wala na siyang, ngayon kasi, sobrang bawal na magdisiplina. Parang bawal na magdisiplina ng sobra. Which is yung mga bata, hindi kalimitan, wala na silang pinapakinggan. Or hindi na nila alam yung salitang respeto sa kapwa-tao. Mapabata man o matanda. Alam mo yun, kung makipagsagutan, kung makipagbardagulan, nakala mo, kasing edad lang nila yung kausap nila, yung mga ganong issue ngayon, madami na. Madami na siya kumpara noon. So, yun lang. Niyak tuloy ako, naalala ko kasi, feeling ko yung mga bata ngayon, pag dumating sa point na ganun na, magtatrabaho na sila sa mga ganyang sitwasyon, marirealize nila. Kasi hindi pagdating sa pagtatrabaho, mas higit pa dyan yung mararanasan ng mga bata. Higit pa dyan sa eskwelahan. Pero although, may mga bata kasing hindi naman lahat matibay yung pag-iisip. Matibay yung pangunawa. Yung iba, nagli-lead siya ng tawag dito, depression or anxiety sa mga bata, trauma. Pero kasi, nasa, kasi yun eh, tawag dito, guidance din ng magulang, kung paano nilang i-approach yung bata, di ba? Kung paano nila i-approach yung mga anak nila pagdating sa issue sa school or sa bahay nila. Kasi dati pag may parents na pinatawag sa school, di ba? Pag uwi ng bahay, pagagalitan pa nila yung anak nila. Di ba? Ganun yun. Pag nanay ko dati, pag sinabi ko na, Nay, pinapapunta ka ni teacher sa school, pagagalitan pa ako kasi ano daw ginawa ko, baka daw may ginawa ko masama, baka ganyan. Alam mo yun, yung hindi siya mag-overreact na kung sino may kasalanan. Ikaw talaga, sasabunin ka talaga agad ng nanay mo. So parang ako noon, parang kahit may nang-away sa akin sa school, kahit binubuli ako, hindi ako nagsusumbong kasi ako din yung mapapagalitan. Ako din yung, tawag dito, mapapalo. Ganon, baka daw ako yung nakipag-away. Baka daw ako yung may kasalanan. Alam mo yun, ang tawag dito, so wala kang choice na harapin yung struggle mo na ikaw lang, na sarili mo lang. Pero syempre, pag over na, pag kailangan na din ng ng magulang, mag-open sa magulang. Pero sana naman yung mga magulang mag-overreacted. Alam mo yun, Diyos, may karamihan yan sa mga magulang din. Sobrang uwi na, porkit bawal na yung ganito, ganyan. Alam mo yun, consideration. Wala na yung salitang, consideration sa mga sitwasyon eh. So, yun lang, napahaba na. Yun lang, napayak pa ako, di ba?